Usap-usapan ngayon ang pinakabagong robot na gawa mismo ng kumpanya ni Elon Musk. Pwede na itong makasama sa ating mga tahanan at makatulong sa mga gawaing bahay. Pero ang tanong, ligtas ba itong kasama? Sa susunod na taon lang ay makakabili na nito dahil libu-libong robots na ang magiging available sa market. Sa susunod na 2 taon naman ay higit na sa 10,000 ang meron nito. Kapag naging successful ang unang 2 taon, ay milyong-milyong robots na ang makikita nating available. Tila sasakupin na tayo ng napakaraming humanoid robots, kaya marami ang naglabasang tanong kung ligtas ba itong gamitin. Paano kung natutulog ka at bigla na lang itong pumasok sa kwarto mo? At ang pinaka nakakapangambang tanong, paano kung may bigla na lang kumontrol sa mga ito ng sabay-sabay? Optimus humanoid robot na gawa ni Elon Musk, yan ang ating aalamin. Bago tayo magpatuloy, ay mabilisang random shoutout muna tayo sa mga nakapag-download na sa ating Mr. Pantas Learning app. Shoutout kay Angela Zabanal, nagustuhan niya at nakareceive na rin siya ng kaunting extra income sa paggamit ng app na ito. Ito po ay learning app na pwede kang kumita ng extra sa libreng oras mo. Shoutout din kay Erewal Buot, napakaangas daw ng app at madaming matutulungan. Bukod kasi sa pwede kang kumita dito, ay may sinusuportahan tayong 2 charity, isang medical center sa Lebak Sultan Kudarat at isang charity para sa mga homeless animals. Natuto ka na? Kumita ka pa at nakatulong ka pa sa iba. Ang app na ito ay libre lang, pero hindi para sa lahat. Limited users lang ang kaya nating i-accommodate, kaya download na habang available pa. Mabalik tayo. Kilala ang Tesla sa paggawa ng advanced na teknolohiya. Noon ay science fiction lang ang pagkakaroon ng mga robot na pwede nating makasama sa bahay. Pero ngayon, isang realidad na. Take note mga kapantas, hindi lang ito basta plano, tuloy na ang pagpaparami nito. Nakakatakot lang kapag naging available ito sa Pilipinas ay hindi ka na kailangan ng mama mo. Okay. Pero ang tanong, magiging available ba ito sa ating bansa? Malalaman natin yan mamaya. Ang lalaking ito ang nabigyan ng pagkakataon na makasama ang isa sa mga humanoid robots. Naging komportable kaya siya nakasama ang isa sa mga ito? Adaptive AI technology ang gamit sa robot na ito. Ibig sabihin, pwede silang makausap at turuan ng mga gawaing bahay. Simulan natin sa unang umaga nila. Nung paggising ng lalaki ay nagprogram ang mga engineers na pagtimplahin ng kape ang Neo para paglabas niya ng kwarto ay may kape na siyang nakahanda. Pwede rin itong utusan magpunas ng lamesa kung sakaling matapon man ang kapeng iniinom niya. Kaya rin itong kumuha ng mga bagay mula sa ref gaya na lang nito. Inutusan niya ang Neo na kumuha ng paminta at mushroom sa ref at nagawa ng robot. Automatic din itong isasara ang ref kapag wala ka nang ipapakuha. Ang galing, di ba? Kapag nasa bahay na namin ito ay baka masira ang programming niya dahil wala naman laman ng aming ref. Pwede ka rin manghingi ng instructions kung paano balutuin ang isang bagay. Panoorin ito. Neo, I'm curious. How should I cook these bell peppers? Saute them with a bit of olive oil, salt, and pepper, done in minutes. At kung may hindi ka abot, ay kayang-kaya niya rin kunin ang isang bagay para sa'yo. Gaya na lang ng maingat niyang pag-abot ng itlog. Sinubukan rin tanungin ng lalaki kung kaya ba niyang magluto mag-isa. Sumagot naman ito na hindi niya pa kaya sa ngayon, pero sa mga susunod na taon pa ay kaya niya nang ipagluto ang mga kasama niya sa bahay. Challenge din ng lalaking ito ang robot na patunayan niyang hindi laga ang itlog na nasa harap niya at panoorin kung anong nangyari. Nilaglag niya ito para malaman ang loob ng itlog na nasa harap niya. Marami pang kayang gawin ang mga humanoid robots na ito, pero paano kung bigla na lang itong masira? Sagot naman ng mga engineers ay isang tawag lang sa kanila ay pupuntahan agad nila ang Neo para ayusin ito. Kaya nitong tumulong sa iyong magsampay o kumuha ng sinampay. Ang pinaka nagustuhan ko dito ay aware ang mga robot na ito sa oras. Pwede mo silang iset up araw-araw sa mga gawaing bagay na may espesipikong oras.
Ang kamera nito sa kanyang muka ay nagsisilbi niyang mga mata. Kaya niyang bumasa ng mga gestures ng mga tao sa harap niya, tulad na lang ng simpleng pagkaway, ay automatic nakakaway din siya pabalik. Pwede rin ito sa bato-bato topic. Nalalaman niya rin kung kailan ka may gustong ipahawak o kunin sa kanya. At higit sa lahat, pwede siyang kausapin sa lahat ng oras. Ang kanyang pakikipag-usap ay nakabase sa AI technology o yung parang ChatGPT. Pwede mong itanong sa kanya kahit pa ang napakahirap na assignment mo sa math. Sa unang araw na i-deliver ito sa bahay nyo, ay kasama ang mga engineers para magkaroon sila ng scanning sa inyong bahay. Dapat kasi niyang malaman kung saan nakapwesto ang ref, sampayan, kusina, mga pinto at mga kwarto. Napakahalaga nito para naman sa oras na uutusan mo siyang kumuha ng inumin sa ref, ay madali niya itong magagawa. At take note, kaya niya ring magsalin ng inumin sa iyong baso o magdilig ng halaman. Ang mga Neo ay pinapatakbo gamit ang baterya. Nalalaman nila kung sila ay lobat na at kusa silang pupunta sa charging station. Talagang hassle-free ito kasama. Pero, marami ang nagtatanong sa seguridad nito dahil sa kanyang kamera. Kapag nasa bahay nyo na kasi ito ay araw-araw kanyang nakikita. Ibig sabihin, araw-araw kang nahahagip ng kanyang kamera. Bukod dito ay naisip din ng marami ang kaligtasang pisikal. May mga nagdududa kasi na baka pag nasira ito ay bigla na lang magwala. Paniniguro ng mga engineers nito ay gentle lang ang mga robots. Meron itong napakababang kinetic energy. Walang sapat na lakas para gumalaw ng sobrang bilis at para makapanakit. Sa kabaliktaran ay maaari mo itong yakapin at yayakap naman ito pabalik. Sa mga single dyan, o alam nyo na, pwede itong i-restrict sa mga piling lugar sa iyong bahay. Ibig sabihin, pwede kang pumili ng mga lugar kung saan hindi sila dapat pumunta. Pwede mo siyang pagbawalan maglakad malapit sa hagdan. Pagbawalang lumapit sa mga stante na maraming babasagin. At higit sa lahat, pwede mo siyang pagbawalang lumabas. Di gaya ng mga kapantas natin dyan, kung saan-saan napapadpad. Tungkol naman sa camera nito, ay maaari mo itong i-customize gaya ng pag-blur. Lalo na kapag sinama mo sa labas, para hindi niya nakakapture ang mga mukha ng mga tao sa pampublikong lugar. Pero ang isa pang tanong, paano kung ang may-ari ng isang Neo ay nag-program ng masamang bagay, gaya na lang ng panghihimasok sa ibang bahay para magnakaw o manakit? Sagot naman ng mga engineers na nakablock na sa mga robot na ito ang utusan silang gumawa ng masasamang bagay. Ibig sabihin, kapag inutusan ito ng may-ari na gumawa ng kalokohan ay rejected agad. Pero, paano naman ang cybersecurity nito? Paano kung mahak ang buong system ng lahat ng robot at kontrolin ito ng iisang tao lang? Madiing sinabi ng mga tao sa likod nito na higit pa sa tripling security ang meron sila. Walang sino man ang kayang mag-hack ng kanilang system. Nangangahulugan lang na talagang safe ito. Pangako nila na kung bibili ka nito ay talagang kasama lang sa bahay ang darating na kaya pang ang magtiklop ng iyong mga damit. Kaya ang feedback ng lalaking nakasama nito sa bahay ay talagang maganda. Sinabi niyang mas napapadali ang araw-araw niyang gawain sa bahay. Ang tanong ng lahat, magkano? At pwede ba ito sa Pilipinas? Ang kasalukuyang presyo nito kahit hindi pa man din available mabili ay naglalaro na sa 16,000 USD o sa peso ay nasa 900,000 pesos. Parang bumili ka lang ng isang sasakyan. Starting price pa lang yan mga kapantas. Siguradong mas tataas pa dyan ang aktual na presyo nito sa mga susunod na taon dahil marami pang idadagdag na mga features ang mga engineers bago ito ilabas sa publiko. Ang huling tanong, pwede ba ito sa Pilipinas? Yes, pwedeng-pwede. May dalawa lang requirements. Una, dapat afford mo. Pangalawa, dapat legal na dadaan sa Bureau of Customs para sa karagdagang permit at mga buwis. Kung sakaling sa oras na available na ito sa Pinas at may sapat kang pera, bibili ka ba nito? Bakit oo o bakit naman hindi? I-comment mo lang dyan sa ibaba. Yun lamang po para sa video ito. Muli, ako si Mr. Pantas at sa channel na ito, libre ang matuto.